Barako Bull Energy Giant Import Liam McMorrow, interesadong maglaro para sa Gilas, Pilipinas. Phil Tongan Prospect Mawala Tautua, tuloy na ang pagsabak sa Philippine Basketball Association o PBA. Team Philippines, humakot ng karagdagang gintong medalya sa Singapore Southeast Asian Games. Olympic gold medalist Oscar Golden Boy De La Hoya, posibleng sumabak muli sa pagboboxing. Unang dalawang laro sa finals ng National Basketball Association o NBA ng pinakamataas na TV rating sa kasaysayan. At 14-time Grand Slam winner Rafael Nadal sasabak sa Mercedes Cup sa susunod na linggo. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ako po si Dennis Principe kasama si Miss Meg. Maghahatid sa inyo ng pinakahuling kaganapan sa daigdig ng palakasan. Sa PBA, nagpahayag ng kagustuhan si Barako Bull Energy Giant Import Liam McMorrow na maglaro para sa Men's National Basketball Team o mas kilala sa pangalang Gilas, Pilipinas. Ito'y matapos sa umani ng papuri si McMorrow nang pangunahan niya ang kampanya ng Barako Bull sa season-ending Governor's Cup. At ang kabuang detalye ay aking ihatid. Interesado si Barako Bull Import Liam McMorrow na maglaro para sa Philippine Basketball Team na mas kilala sa tawag Pilipinas. Nakapukaw ng atensyon si McMorrow dahil sa dominating performance nito sa PBA bilang import kung saan nag-average ito ng 29 points at 23 rebounds. Nitong linggo lamang ay kumamada si McMorrow ng PBA career best 41 points at tumatak ng 27 rebounds upang pamunuan ang Barako sa isang 123-114 victory laban sa Global Port. Sa ngayon ay may dalawang naturalized players ang Pilipinas at ito ay sina Marcus Doutit at Andre Blash. Hindi naman alintana ni McMorrow na siya ang maging naturalized player ng bansa. No, it was just after our last game that the reporters were asking me if I would consider it, right? And I told them I definitely would. I mean, I love it here, and I definitely want to play at a national level. And Canada hasn't given me that opportunity to play. Bumong Toronto, Canada, hindi pa nakapaglaro si McMorrow sa anumang national team maging sa sarili nitong bansa. Isang dating hockey player si McMorrow bago ito nagpa siya na maglaro ng professional basketball. No, I don't think so. I think, because the opportunity hasn't been presented there, I don't think anyone would have an issue with me. It's just the chance to play at a national level is the great thing, right? It's not, it doesn't matter who it's for, really, you know. As long as we're there and we win, that's the best part, right? So, it's all good. Si McMorrow ang sinasabing susi sa nakakagulat na 6-1 win-loss record ng Barako na ngayon ay solo leader ng ongoing PBA Governor's Cup. Samantala, tuloy na ang plano ni Phil Tongan Prospect Mawala Tautua. Nasubukan ang kanyang kapalaran sa Philippine Basketball Association o PBA. Ito'y matapos sa ipahayag ng Cebuana Luhilier Gemstar. Handaan na niya ang mas pisikal na laro sa Asia's first play-for-play league. May report si Ms. Ann Camavinas ng Sports Radio 918. Wala nang atras ang si Phil Tongan sensation Mawala Tautua sa pagpasok sa PBA. Bukod umano sa kanyang effort na dalhin ang kanyang PBA D-League team sa championship, nakatuon ang kanyang pagpapakondisyon para maging handa sa PBA. Ayon kay Tautua, madalas siyang bumibisita sa mga laro ng Asia's first play-for-play league upang makita niya mismo kung gaano katindi ang banggaan sa liga. Kasalukuyang naglalaro pa ng Luhilier Gems sa PBA D-League si Tautua. There's no turning back. Yeah, I'm headed for the draft, and that's it. I got my eyes focused on that, and that's it. We'll see what happens in the end.
Kasabay nito ay sinabi ni Tautua na handa siyang maglaro sa kahit anong team na pagkaka-interes na kunin ang kanyang serbisyo. Some of the things that they can build me up and make me a better player, because that's ultimately what I want. The longevity of my career will be with someone who wants me to play because I want to play for them. So whoever that is, we'll see when it comes draft day. We'll see who wants me the most. Si Tautua ay isa sa mga top picks ng darating na rookie draft na inaasahang magiging isa sa pinaka-talented na grupo ng mga rookies na pumasok sa PBA. Kabilang sa mga inaasahang papasok sa rookie draft ay sina NBA prospect Ray Parks, Roy Rosario at Norbert Torres. Para sa PTV Sports, I'm Tomo Viñas, Sports Radio 913. Sa PBA pa rin, umaasa si Rain or Shine nila sa painter shooting guard Jeff Chan na makakabalik siya sa 100% na kondisyon bago magsimula ang playoffs ng PBA Governors Cup. Ito'y matapos aminin ni Chan na medyo kinalawang pa siya sa unang ng kanyang pagbabalik aksyon buwan sa dinanas na foot injury. Narito ang report ni Haji Caaminyo. Aminado si Rain or Shine Elasto painter shooting guard Jeff Chan na hindi pa masyadong bumabalik ang dati niyang tikas sa loob ng playing court. Ito'y kahit pa si Chan ang napiling Press Corps Player of the Week sa season-ending PBA Governors Cup. Sa panayam ng PTV Sports, hindi itinanggi ni Chan na nakakaramdam pa siya ng kalawang matapos ang mahigit 8 linggong layoff bunsod ng foot injury. Actually, yung first game, meron talaga na feel ko. Yung first game, medyo may, ano ba ito, parang, ayun eh. Pero ang shooting nawawala naman. So, last game, medyo mas comfortable ako. So, yung sa injury-wise naman, nagpo-progress naman na nawala na. It feels good, no? Tagal-tagal din na hindi ako nakapaglaro and tapos ang feeling na, alam mo, nakapaglaro ulit. Nakakatulong sa team. I know medyo yung shooting ko hindi pa ganun ka-ganda, pero happy ako kasi ngayon nakuha na yung first winning streak namin and hopefully magpadagdagan pa. Samantala, tiwala naman si Chan na malaki ang tsansa nilang makapasok sa playoffs ng season, lalo pat tumaas ang kumpiyansa ng kupunan. Sa ngayon kasi ay nasa share of 7th to 9th places ang Rain or Shine sa standings kasama ang Star Hotshots at Talk and Text tropang texters. Kaya mas positive ako. Nakita namin yung 2 games, mukhang maganda yung execution namin, both offense and defense. Kung maging gano'n na yung laro namin, I think maganda ko yung standing namin. Malaki ang naging kontribusyon ni Chan para sa kupunan sa kanilang back-to-back victories kontra Blackwater Elite at Talk and Text tropang texters kung saan pumukol siya ng na 22 points. Para sa PTV Sports, Haji Caaminyo, Telebisyon ng Bayan. Samantala, umaasa naman ang Talk and Text tropang texters na matutuldukan na ang kanilang sunod-sunod na pagkatalo sa elimination phase ng PBA Governors Cup. At ngayong gabi, target ng Jong Wichito Mentored Ball Club na bumalik sa kanilang winning ways kontra San Miguel Beermen. Nagbabalik si Haji Caaminyo. Hindi nawawala ng pag-asa ang Talk and Text tropang texters na makakaahon sila mula sa pagkakalugmok sa season-ending PBA Governors Cup. Bumulusok ang Talk and Text sa share of 7 places sa standings matapos na lumasap sila ng 3-game losing skid sa mga kamay ng Global Port Batang Pier, Meralco Boats at Rain or Shine Elasto Painters. Sa panayam ng PTV Sports, umaasa si Talk and Text rookie swingman Nat Ganuelas Rosser na maibabalik nila ang gutom sa paglalaro. We're just, trying to get back on the track, where we think we're supposed to be. We're just gonna take tomorrow's game, like every game right now is playoff game for us. So we're just gonna go in there. It's pretty much must win from now on. We kind of dug ourselves in a hole. Tiwala rin si Ganuelas Rosser na matutuldukan na ang kanilang sunod-sunod na pagkatalo ngayong gabi sa kanilang matchup kontra San Miguel Beermen. At ang susi anya ay ang mapigilan ang opensa ng starting unit ng San Miguel. Our goal is to try to get to the top 4 because there's a big advantage there. But right now, us where we're standing, we're just hoping we can just stay in right now. So they're a good team.
they're really deep. So our plan is to try to slow them down and take them out of their rhythm. They've been playing good lately, so our plan is just to try to get them out the rhythm and just make them uncomfortable. Hopefully we can, be on the winning track afterwards. Sa mga oras na ito ay nagbabangga na ang San Miguel at Tocantec sa Araneta Coliseum sa Quezon City. Para sa PTV Sports, Haji Caaminio, Telebisyon ng Bayan. Sa boxing, handang maghintaying si one-time world title challenger Denver Cuello na maging mandatory contender bago ito mapalaban muli sa World Championship. At habang hinihintay ang pagkakataon, ay tinanggap muna ni Cuello ang isang non-title fight sa isang championship gaganapin sa Thailand. Ayon kay promoter Aljo Haro, harapin ni Cuello si Indonesian Boy Tanto sa isang 10-round non-title fight. Ang nasabing laban ay undercard naman ng IBF light flyweight bout sa pagitan ng defending champion Amna Truenrong ng Thailand at Filipino contender John Liel Casimiro. Ang naturang card ay gaganapin ngayong June 27 sa Bangkok, Thailand. Si Cuello ay rated number 1 minimum weight contender ng World Boxing Council kung saan target nila ang defending champion Wan Heng Menayotin ng Thailand. Ibinunyag din ni Haro na binigyan na siya ng katiyakan ng WBC na si Cuello ang magiging mandatory challenger ni Menayotin bago matapos ang taon. Bantamweight campaigner Nestle Petesio, positibong maibubulsa ang gold medal sa boxing ng ongoing Southeast Asian Games sa Singapore. Yan at ang iba pang mga kaganapan sa local sports scene sa pagbabalik ng PTV Sports. Hi, I'm Gretzel Santones, member of the Philippine Women's Volleyball Team. Please support us on SEA Games. You're watching PTV Sports. At nagbabalik ang PTV Sports, patuloy ang paghakot ng gintong medalya ang Team Philippines. Tinatanggal ang 28 Southeast Asian Games sa Singapore. Hindi lang isa, kundi 3 gintong medalya kagad ang nadagdag sa koleksyon ng Pilipinas sa ongoing biennial regional meet kanina. Napabilib ni 15-year-old Pinay Q artist at SEA Games first-timer Cheska Centeno ang lahat matapos na payukuin niya si 5-time SEA Games gold medalist Rubilin Amit sa women's 9-ball pool singles finals sa score na 9-7. Hindi rin nagpaawag si Philippine vet Caleb John Christian Stewart. Phil-am kaya Caleb. Nangangkin ng titulo ng athletics hammer throw event at magtala ng bagong SEA Games record sa kanyang 65.63 meter throw. Nalampasan ni Stewart na naitalang record ni Tantipong Petchaya ng Thailand na 62.23 meters noong 2013 Myanmar SEA Games. Nag-stand out din si National Gymnast Raylan Capellan sa men's floor exercise individual finals ng matapos na makalikom ng kabuang score ng 14.733 points. Samantala, unti-unting umangat ang Pilipinas sa medal standings sa mga oras na ito ay may 10 golds, 14 silvers at 25 bronze medals para sa kabuuang 49 medals. Ang 7 ngayon ng Pilipinas sa medal standings, kapantayang 6th placer na Myanmar sa nalikom itong 10 golds at lamang ng 2 silvers sa Philippine squad. Gaya naman ng inaasahan, nasa ibabaw ang host Singapore na may nalilikom na 43 gold medals. Samantala, gagawin ni Pinay boxer Nestle Petesio ang lahat upang masungkitan niya ang pinaka-aasam na gintong medalya sa Southeast Asian Games sa Singapore. Ito ay matbigo si Petesio ng 2 magkasunod sa mga nakalipas sa edisyon ng pamosong palaro. Ang kabong detalye ihahatid ni Ms. Arian Malyare. Hindi hahayaan ni Pinoy boxer Nestle Petesio na umabot sa 3 kabiguan ng kanyang Southeast Asian Games campaign. Ito'y matapos ang 2 sunod na kabiguan. Tiniyak ni Petesio na magiging matamis ang kanyang kampanya sa ongoing 28th SEA Games sa Singapore. Sa nakalipas na 2 edisyon ng SEA Games noong 2011 at 2013, tila naging mailap ang titulo para kay Petesio, kung saan tumapos lamang siyang runner-up sa kanyang expertise event.
Ngunit sa kanyang pagtapak sa final match katapat si Vietnamese rival Lethy Bang bukas sa kanilang bantamweight battle, walang ibang nasa isip si Petesio kundi ang mapayuko ang kalaban. Siyempre, lakas lang ng loob, tibay. Tibay ng Pinoy lang pakita natin. Masasabi kong akin na to, sa akin na tong sibing ko. At bagamat nakaharap na ni Petesio ang opponent ng 2010 President's Cup, inamin ni Petesio na hindi sila dapat pakasiguro sa maaaring isalubong ng karibal na boksingero. Pag-aandaan po namin nila coach kung ano pong diskarte yung ilalaro namin sa Vietnam na boxer. Although na yung galaw niya, pero syempre may magbago po. May magbabago po sa galaw niya, may magbabago dito sa akin. So, sila coach pong bahala. Si God, andyan mo po si God. At saka syempre ako po gagawa sa taas ng ring. Sa kanyang kampanya sa SEA Games, mag-aasam si Petesio na makalikom ng sapat na lakas at experience bilang parte na rin ng kanyang paghahanda sa 2016 Rio Olympics. Para sa PTV Sports, Arjen Malyari, Telebisyon ng Bayan. Sa iba pang balita, handang-handa na ang mga Pinoy wrestlers para sa nalalapit nilang pagsabang sa 2015 Southeast Asian Wrestling Championship sa Singapore. At ang kanilang kampanya ngayong taon ay pangungunahan pa rin ni veteran internationalist Johnny Morte. Nagbabalik si Miss Arian Malyari. May misyong duplikahin ang kanyang gold medal haul noong nakaraang taon. Pangungunahan ni veteran internationalist Johnny Morte ang kampanya ng 11-man Philippine Wrestling Team sa pagsikat ng 2015 Southeast Asian Wrestling Senior Championship sa Singapore. Bitbit pa rin ang kanyang paboritong men's 61 kg freestyle event. Buo ang loob na susuong sa hamon ng kompetisyon si Morte, kasama ang kanyang mga sina 2011 SEA Games gold medalist Jason Balabal, 2014 Southeast Asian and Australian champion Francis Villanueva, at 2014 Senior Championships runner-up Minalin Foyos. Kasama din sa lineup sina Jason Baucas, Joshua Gayuchan, Ismael Trazona, Efrain Crosby, Chris Loberanes, Ronil Tubog at Jefferson Manatad. Sa panayam ng PTV Sports, kapwa nangako sina Morte at Foyos na ibubuhos ang lahat ng kanilang makakaya upang masiguro na kanilang maiuwi ang gintong medalya sa kanilang mga expertise event. Hindi ko masasabi na kung ano yung pag-sa-akin kasi gawin ko lang yung mga natutunan ko yung basic ko sa laban. Hindi naman ako na-expect na gagawin namin yung mga kaya namin para manalo. 100% ready na po. Last time, I got silver. So, ngayong time, siguro ito yung kumakuha yung gold. Tiwala naman si National Head Coach Melchor Tomasis na magagawang mahigitan ng national squad ang kanilang nalikom na 3 golds, 6 silvers at 3 bronze medals noong nakaraang taon. Base na rin sa maayos sa training program na kanilang inilatag para sa mga atleta. So, nagtuturo rin sa kanila yung mga taga-ibang bansa rin. Yung para scientific na conditioning. Yun yung tumulong sila sa amin. Pupunta kami doon para inanuhan kami na conditioning. Tapos dito naman kami, technical and dito sa math sparring. Ang expected namin ngayon is 5 gold. Yung mga depending champion pa rin. Yun pa rin yung nadagdagan na namin dito sa mga babae. Bali sa women na si Minalin. Ang Southeast Asian Wrestling Senior Championships ay opisyal na magsisimula sa Makalawa at matatapos naman sa Sabado. Para sa PTV Sports, Arjen Malyari, Telebisyon ng Bayan. Sa chess, nagtagumpay ang mga Pinoy wood pushers sa katatapos sa 11th Asian Schools Chess Championships sa Singapore. Ito ay matapos na dominahin nila ang week-long chess test sa kanilang nalikom na 6 gold, 5 silver at 1 bronze medal tally katapat ang mga di-kalibreng chess players sa Asia. Tig-2 ginto ang naibulsa ni na Women FIDE Master Shania May Mendoza at Candidate Master Stephen Rome Pangilinan mula sa Blitz at Standard categories. Pinagharian naman ni International Master Paolo Bersamina ang Open Under 17 Division habang nagbunga ang determinasyon ni Kylan Joy Morbido sa 13 side. Samantala, silver medalist naman sa Asian Meet sina Elani Gia Doroy at Joseph Rafael Vergara, habang bronze ang nasungkit ni John Marvin Mishano.
Hindi naman dito magtatapos ang kampanya ng mga batang wood pushers dahil matapos ang Asian Championship, diretso na ang mga ito sa 16th ASEAN Age Group Chess Championship na gaganapin din sa Singapore. Sa tennis, tinapos ni young tennis sensation Alexandra Ayala ang kanyang Philippine training camp sa pamamagitan ng pagkopo ng isang prestiyosong corona. Tinangay ni Ayala ang 12 and under Head Junior Tennis Tournament na nagtapos itong linggo sa Rizal Memorial Tennis Court. Tinalo ni Ayala si Masi Carlos sa score ng 6-3 at 6-1 sa isa na namang dominating performance. Naging impresibo ang panalo ni Ayala sa nasabing 12 and under event dahil 10 taong gulang pa lamang ang tennis prospect. Si Ayala ay patungo na ngayon sa Croatia upang sumabak naman sa Svrivka Bowl Tournament kung saan ang mga maaaring lumahok lamang ay ang mga number 1 tennis players ng bawat age group sa bawat bansa. Oscar De La Hoya, aminadong may planong magbalik sa pagboboxing. Yan at ang ilan pang mga malalaking sports balita sa labas ng bansa sa pagbabalik ng PTV Sports. At nagbabalik ang PTV Sports. Posibleng muling sumampa sa ibabaw ng ring si Olympic gold medalist Oscar Golden Boy De La Hoya. Ito'y matapos ang mahigit 7 taong pamahinga niya sa larangan ng boxing kasunod ng kanyang pagretiro noong taong 2008. Narito report ni Mr. Ricky Santos ng Sport 918. Malaki ang tsansa na muling bumalik sa pagboboxing si Golden Boy Oscar De La Hoya. Nitong mga nakaraang araw ay masipag na umiikot si De La Hoya sa mga local radio stations sa Los Angeles upang i-promote ang kanyang boxing series na inilalatag ng kanyang Golden Boy Promotions. Ngunit sa bawat radio appearance ay diretsong sinasagot ni De La Hoya ang tanong ukol sa mga balitang nais niyang bumalik sa lona sa edad na 42. There's not one day that passes by that I think about making a comeback. I swear, bro. I feel, because right now, like I'm running, I do exercises. You know, I don't know how much I'm weighing right now, but. Huling lumaban si De La Hoya noong 2007 kung saan tinulbos siya ni Filipino boxing icon Manny Pacquiao sa loob ng 8 rounds. Si De La Hoya din ang sinasabing may pinakamalapit na tsansang talunin noon si undefeated superstar Floyd Mayweather Jr. nang magtapos ang kanilang laban sa isang dikit na split decision verdict sa kanilang 12-round bout noong 2007. Dagdag pa ni De La Hoya, hindi simpleng comeback ang nais niyang gawin sakali man na ituloy ang planong pagbabalik. Look, one thing that I pride myself in throughout my whole career, I fought the very best. I don't care who they were, I very best. Yes. If I did make a comeback, I would fight the best, whoever it is. I don't care who's out there, but I would want to fight somebody that's gonna fight me back. Si De La Hoya ang isa sa mga pinakatanyag na Olympic gold medalist na nagkaroon ng successful professional career nang kumita ito ng mahigit $200 million sa kanyang 16-year professional career. Nagretiro si De La Hoya noong 2008 tanga ng record na 9 wins, 6 losses at 13 knockouts. Para sa PTV Sports, Ricky Santos, Sports Radio 918. Sa NBA, humakot ng milyong-milyong manonood ang unang 2 laro sa finals ng National Basketball Association o NBA. Ayon sa report ng Fast Nationals mula sa Nielsen, nakakuha ng mahigit 18.7 million viewers ang Game 1 at 2 ng finals sa pagitan ng Golden State Warriors at Cleveland Cavaliers. Ito ang may pinakamataas sa viewership para sa host broadcaster na ABC sa Estados Unidos. Nalampasan rin ang Game sa rating noong 2004 matapos na tumaas ito ng 19% na household share. Sa ngayon ay tabla ang serye sa 1-1 at ang Game 3 ay gaganapin bukas sa Quicken Loans Arena sa Cleveland, Ohio. Samantalang, pasundahan naman natin ang mga tampok na sports stories overseas.
Sa report ni Ms. Cecil Kiblat ng Sports Radio 918. Nagpapagaling na sa ospital si Cleveland Cavaliers star point guard Kyrie Irving. Ito'y matapos na sumailalim siya sa surgery upang isaayos ang kanyang injured kneecap. Tuwari ni Irving ang panalo ng kupunan sa Game 2 ng NBA Finals kontra Golden State Warriors kung saan nagawa pa niyang mag-post sa Instagram na nanonood ng laro habang nakaratay sa hospital bed. Pinuri ng 6'3" dribbler ang team effort sa panguna ni Portland League MVP LeBron James. Matatandang natamo ni Irving ang broken kneecap injury sa Game 1. Sa men's tennis, naghahanda na si 14-time Grand Slam winner Rafa Nadal para sa kanyang pagsabak sa Mercedes Cup sa Stuttgart sa susunod na linggo. Matinding training ang pinagdadaanan ngayon ng Spanish tenniser dahil sa ginawang pagbabago ngayong 2015 kung saan sa grass court na isasagawa ang torneo. Sa kabila ng pagbulusok ni Nadal sa world rankings matapos matalo ni Serbian Novak Djokovic sa French Tennis Open, kumpiyansa pa rin si Nadal na maibabalik niya ang kanyang hustong kondisyon. Ang 29-year-old Spaniard ay nanalo ng titulo sa Mercedes Cup noong 2005 at 2007, ngunit sa panahon yon ay sa clay court pa isinasagawa ang mga laro. Sa golf, nananatiling positibo si former world number 1 Tiger Woods na makakabawi siya sa kanyang karera. Sa kanyang paghataw sa Memorial Tournament ay nakapagrehistro si Woods ng career worth 85 at umuko pa ng last place finish. Sa kabila nito, tiwala ang 39-year-old par-buster na babalik ang kanyang dating tikas sa gabay ni Coach Chris Como. Magandang paghahanda rin niya ang Memorial Tournament para sa kanyang pagsabak sa US Open sa susunod na linggo. Para sa PTV Sports, Cecil Kimlat, Sports Radio 918. Another fight, another title defense against Rodriguez. If ever, ano bang ina-expect mo rito kay Francisco Rodriguez? Magaling talaga si Francisco Rodriguez, so hindi siya basta-basta na boxer. So hindi tayo magbibigay ng kumpiyansa sa kanya kasi world champion din ito. So nakita ko din yung pinaka-base ko. Nakita kong magandang laban. Si Rodriguez, tumalo ito kay Sabilio, na kaibigan mo, kababayan mo rin. If ever ba nag-usap kayo ni Sabilio, meron ba siyang nasabi sa iyo about dito kay Rodriguez kung paano siya talaga lumaban? Sabi ko sa kanya, paano ba si Rodriguez lumaban? Sabi niya, hindi naman siya masyadong malakas, tapos maraming suntok lang. Talaga yung sa kanya, maraming suntok. So sabi ko, kaya-kaya ko talaga siyang pagsakit. Pero yung laban nila 105, ngayon 108. Usually ba yung mga ganun, di ba na-expect na baka pag ganun na 108, baka mas meron maging lakas itong si Rodriguez? Siguro mayroon kung yung pagtitraining niya, talagang nag-focus siya sa kanyang training, nag-training hard siya. So matagdagan talaga yung lakas niya. And ikaw ba nung nag-108 ka, na-feel mo ba na nadagdagan din yung lakas mo? From 105 to 108? Yes, of course. Nadagdagan yung lakas ko at saka ng katawan ko, lalong nadagdagan. Okay. And ilan laban yung napanood mo kay Rodriguez? Rodriguez, dami na din. Rodriguez, kay Ayama, kay lumaban din sila ni Chocolito Gonzales. And ano yung best fight na nakita mo sa kanya? Best performance niya? Yung sa kay Gonzales, yung palaging in-out niya, parang nahirapan si Gonzales sa kanya. And tingin mo, yung stand na yun is pwede niyang gamitin sa sa'yo pag naglaban kayo? Siguro pwede, siguro naman yung style ko sa kay iba namang style ko like Gonzales. Kasi yung style ni Gonzales palaging pasok-pasok. So nahirapan talaga si Gonzales sa pagpasok sa kay Rodriguez takbo-takbo na si Rodriguez So which means dito sa laban na to hindi kayong papasok ng papasok? Hindi. Siguro boxing. Depende sa kanya, sa pakita niya sa style niya. Since yung panalo mo kay Moises Fuentes, parang naging parang naging knockout artist. Kung knockout na yung mga nakakalaban mo, you think dito
magtutuloy pa rin yung yung knockout streak mo against Rodriguez? Hopefully, may knockout pa din si Rodriguez. Makakuha ko ng timing. Sigurado pag matabaan siya, paitumba ko talaga. Gaano ka-importante itong laban na to pagdating sa sa future mo? Para sa akin, lahat ng laban importante. So, kaya training hard talaga ako para maganda na rin ng paglaban ko next fight. And lastly, Donnie, yung si Milan Milino lumaban nung last time, yung bang laban ano yung assessment mo doon sa laban na yun? Napanood ko ang laban ni Milan, okay naman yung pinakita ni Milan, kaso lang yung mga official doon hindi maganda pinakita nila. So para sa akin, okay pinakita ni Milan doon. And yung champion si Mendoza, magkatimbang kayo. May chance kaya na hamunin mo na maglaban kayo for unification ni Mendoza. Para sa akin, pwede ko sa ikalabanin. So depende pa rin sa kanila ni Sir Ala kung paglaban ko nila. Pero mas mayo mag-rematch muna sila ni Milan kasi parang hindi maganda yung pagka-result ng paglaban nila. And yung kay Mendoza, anong tingin mo naging niya ron? Naging diskarte? Hindi ba parang medyo naging masyado siya mareklamo dun sa laban niya? Parang artista yun eh. Parang artista yung paglaban niya. Parang hindi maganda yung pinakita niya. Okay. At nagbabalik ang PTV Sports. Yun, welcome Haji. Hi, good evening. Haji. Uy, meron na tayong dagdag na gold pa, si Eric Ray. Tatlo! 100-meter run. Oo. 3 gold medals. So, tumataas. Athletics. Ayos yan. Alright. And, question of the day, syempre, sali kayo sa amin, ha? Yes, ang question of the day natin is, sa inilalaro ni Leah McMorrow ngayon, pwede ba siyang maging naturalized player para sa Gilas Pilipinas? Send your answers at facebook.com/PTV4Sports or via our Twitter at PTV4_sports. Ayun, no? Halimaw ngayon, si Limaw at saka matangkad. Sabi naman, last game niya, 41 points, 27 boards. Diba? Bati hindi rin no? Oh, by the way, pwede kayong tumawag sa amin. 0922-769-4722. Yun. Oy, sa mga nagtatanong pala sa PBA update, SMP Trails, 29-33, second quarter, 6:57 remaining. Alright. So, lamang ng 4 ang talk and text. Okay. Yan, okay. So basa tayo? Yes, sa Facebook tayo from Nix de la Cruz. Sabi niya, pwede naman pero walang playing yung local. Walang Playing. Baka playing time yung ibig niya sabihin? Walang Playing yung local. playing time. Siguro ibig sabihin. Oo, playing time nga yung ibig niya sabihin. Well, nasa naman yun? Nasa rotation. Kaya naman paikutin. Right. From? Sabi ni Dwayne Bulkerin, pwede. Yan. Yun. From Noel. Pwede sabihin sa amin kung bakit? Oo, kung ano yung reason, What's the reason? Right. From Noel Nunez Dominguez, sabi niya, hi Miss Meg at Sir Dennis at Boss Haji. Hello. Pwede po syempre, saka malaki din sa 7 Napakabilis kumilos, pabati po Dominguez family ng Pantalan, Luma, Orani, Bataan. So ano na, no? Pantalan. Sa laki niya, na 7'2", nakakatakbo. Kayang-kaya makipagsabayan sa run and gun, di ba? Right. Parang 6'7" Kung kumilos. 7'2" daw. Hindi, sabihin kung kumili siya, parang 6'7". Tapos, kasi usually mga 7'2", like si PJ Ramos, di ba? Parang robot na eh. medyo mabagal. Kasi si Yao Ming di ba? Hindi nakakatakbo ng gano'n. Kay si Yao Ming. Sa galaw lang, hindi ko sinasabi sa galing. Siyempre, mas magaling yung Yao Ming, di ba? Pero yung McMorrow kasi, at saka mukhang win na
Gusto niya maglaro sa magpa-naturalize. atin. Oo. Ang system ngayon, so since dalawa yung ang naturalized players natin in Marcus Doutit and Andre Blatch, medyo matagal ng konti yan yung process sa Congress kasi Pwede ba yun? approve yan eh. Since Pwede naman, madami na siyempre, tayo dadaan sa batas. So, wala naman limit ang alam ko eh. Yun, isa sa batas pa na yan, dadaan pa sa hearing yan kasi may bill na hahain. Alright, from Cyrus Cruz, sabi niya, hi PTV Sports, I think we should consider him, especially kung willing talaga siyang maglaro. He has the skills, height, depth, and the shooting touch from the line. Galing Which yan. I think na could definitely help us nalo ng mga laro sa Analyst. World Championship at Olympics. Pwede. Babati naman po sa Cruz family, lalong-lalo na sa mga anak ko na sina Kylene at Chloe. Cyrus Cruz, ayos yan. Napaka, Lahat ng Nakausap mga, natin. lahat ng mga nagko-comment sa atin yan, talagang Very good. Ay, Salamat po sa inyo. Vince Prado Soriano, eto, pwede, mura pa bayad at hindi maarte. Kanina nga kumakain ng adobo. Uy, adobo ang nilulam niya. For lunch? Nice. Caller tayo. Sige, pati si Prince RJ Ponteras pwede daw. Sige. Tanggap tayo ng caller. Hello! Evening PTV Sports. Sino po sila? Hello. 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 Ay, bossing, sa cellphone po tayo makinig, wag sa TV, may nagkakaroon tayo ng delay. Yes, sir. Sino po sila? Gandang naigan, Wapo Haji. Siya na naman. Ikaw ang guwapo. Tayo na tayo. Margo, sino ka? Gandang naigan sa yung pinagpanawalan. Anong first name mo? Rodel. Rodel? Rodel, Dominguez sa pinagpanawalan. Yung TV natin, pakibaba muna ng volume ha. Nag-feedback tayo. Sandali lang po. Yan, sige. Hinaan niya na. Okay na po. Okay? Ayan, boss. Malakas. Yan. One more time, boss. Ano po ang first name? First name. Rodel. Rodel nga. Rodel. Tama ba? Rodel? Tama po, Rodel. Si Rodel ng Binangonan, Rizal. Okay. Si Rodel. Bye. Pinangawalan, no? Taga Binangonan. Sige, Rodel. Ano sasagot ka sa natin? Question of the day? Pwede nga si Ian Macmoro kasi malaki siya. Bago sa kailangan lang sa kanya, mga shooter at gunner na pamatag na pwedeng kumbaga sa ulag, pwedeng pang kompleto sa regatos ba? Kumbaga sa ulam, Letos Recados. Etos Ricardos. Very good. Cook ka ba? Cook ka ba, Rodel? Nagluluto ka? Hindi naman, no. Kumbaga, para bang nag-ano na ako, lagi na ako nagbabalat sa mga pamag-amisan kasi nagkokos din ako sa amin sa mga liga-liga ko, mga ganun. Naman pala eh. Very good. Okay, Coach. Galing ko. Sige, Coach. Meron ka pang gustong sabihin? Binabati ko yung mga, yung kapatid ko lang sa akin, no. Dahil wala ako sa akin ngayon at ako sa Bulacan. Nasa Bulacan ka ngayon? Okay, sige. Ano pangalan ng kapatid mo? Rodel? Yung kapitan lang sa akin, pero siya Dominguez ba? Kapitan ba? Sige. Okay. Salamat. Rodel, salamat ha. Salamat sa pagtawag. Pwede magtanong. Sige po. Sige. Kailangan Hindi ko pa pala sa'yo, tapos. mabati. Sige, go ahead, Coach. Wala ka ba ang prediction na ba? Sa ngayon, wala pa tayong nababalitaan. Pero may mga konting tanong-tanong. Pero sa ngayon, hanggang tanong pa lang. Wala pang kasagutan. Ay, kasi isang tinatakbo na laro ngayon ni Nebra, parang posibleng takbo ka na naman, labas nila eh. Baka masuspend ka, Rodel, ha? Hindi, Rodel. Kasi pag sa mga wala sa mga kamalaro, siyempre, sige na lang natin reality yung katotohanan, parang Yun, kay Rodel. Tama yan, si Rodel. Tapos Hinebra fan siya. Hinebra fan siya. Rodel, pero ang solusyon sa Hinebra ngayon ay mag-trade ng player?
sa tingin ko, solusyon ng ilang player para bang kung new player, yung para bang bagong player, medyo yung bang nakakapag sa sistema ng laro nila. Sige, total, sabi mo nagko-coach ka sa inyong lugar, no? Kung ikaw yung coach, kung ikaw si Coach Frankie Lim, sino ang ite-trade mo at kanino mo ite-trade? At bakit? Ang isa kong, hindi, yung laro ng mga player ng mga brad, yung magagaling mo talaga, maghanap ka pa sa TV, labo na ng kapwa, magagaling mo yan. Pero pag ang sistema ko kasi ako, ang kulang sa kalas, ang tulad ng katulad ni Calvin Abueva, yung mga hustle player, para yung makulang sa kanila. Wala silang mga hustle player Hustle player. Puro hassle. Yun ang kulang sa kanila. Puro hassle eh. Puro hassle. May mga gather sila, may mga power forward sila, pero yun ang wala sa kanila. Yan. So para sa iyo, si Calvin Abueva ang kulang. Parang gano'n, mga gano'ng Calvin Abueva type yung mga medyo kulang sa kanila. Actually, parang halos lahat ng mga tinatanong natin kung sinong gusto nila para sa kanila. Even before, di ba? Ayun. Meron na sa game. Pangalan ka na, Rodel. Alam na, Dahil si Rodel. Rodel, salamat ha. Opo. Okay, tawag ko ulit, Rodel ha. Coach Rodel ng Rizal na nasa Bulacan ngayon. At pupunta sa Batangas. Okay, salamat. Okay. Salamat, boss. Rodel. Sige, basa. Sabi ni bahala na si Mindstar, sabi niya, pwede pero wala siyang outside shooting. Hindi kagaya ni Blatch na all around. Sabi ni Gerald Kelvin Pasqua, pwede mas makakatulong pa siya kasi totoong center siya at marunong siyang mamasa ng bola. Alam nyo, nabanggit si Andre Blatch, diba? Mas may shooting si Andre Blatch. Kung sa akin, kung pwede Andre Blatch ka. Pero between McMorrow and Doughtit, kaibigan ko si Doughtit, pero para sa bayan, McMorrow ako. Kung naturalize hindi po naturalize. Hindi pa. Kung sakali defense only. Kung sakali lang naman, di ba? Yes. Alright, from Mark Modesto Jr. sabi niya, pwede, basta wag lalaki yung ulo, in short, wag yan. Alam mo mukhang hindi, napakabait na... Kasi nung tinatanong ko siya, talagang team player eh. Kanina kakwentuhan natin eh. Na, binabanggit ko about yun siya, pwedeng mag-nasyo. Sabi, katulong ako, probably yung hustle, rebound, ganon. And I can play alongside Junmar. Wow! Team player eh. Hindi ba? Oo. Napaka-humble naman ha? Oo. Caller tayo. Isa. Sige, isa pa. Hello? Hello, Decibel? Yun na nga eh. Yun na nga gusto ko sabihin, parang nasa ilalim ng dagat. Hello? Ay, no. Magandang gabi po. Tol, Panginoon Tol ha? Mahina Tol. Ayan. Tol. Magandang gabi sa'yo, Tol. Okay, sige. Tol, anong first name? Anong pangalan mo? Romulo. Romel Padilla? Romulo. 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 Asan si Romulo? Tondo Manila. Tondo. Tondo. Direct lista yan. Romulo ng Tondo. Ayos yan. Romulo. Malapit kila Poli. Ha? Malapit kila Poli. Malapit ka na Poli. Akas ng Tondo. Pero fan ka ba ni Polly? Hindi. Kaibigan lang ng barkada ko. Pero Hindi ka ng barkada ni Romulo. Common friend. Madamang nagbabasketball ka din. Bira. Yan, wala. Ginagawa yung, ano namin, barangay. Ginagawa yung object ko. Saan ba? Dito, sa Gadalangin, Pampanga. Ha? Anak ko Tondo. Tondo nga. Pampanga. Pampanga Street. Pampanga Street. Lagi kasi nandito sa akin si Tony. Ayun. Sa gagalangin Tondo, Pampanga Street nga naman. Okay, sige. So, Romulo, ng Tondo, ano may paglilingkod namin sa'yo? Wala bang tridang Ginebra? Parang pareho ng pension. Oo. Yun nga, wala pang ano eh. Wala. May mga tanong-tanong, Romulo, pero wala pang Naglalaro ako. Gusto ko sanang mag-retino na si Idol eh. Sino? Sinong idol? Dalawang idol ko. Walter Diwa sa si JJ. Para mabigay yung sa mga bata naman. Fast and the Furious. Gusto mo mag-retire? Kasi Marcelo.
Saka si Marcelo, sa mga laro eh. Napakitaulaba. Kala ko sasabihin mo si Marcelo mag-retire na din. Oo, sige. Dapat i-trade kay Taulaba. Si Taulaba. Dapat yung import natin na sa Barako ngayon, yun ang dapat gawin impact sa nila. Kasi magaling eh, nakikita ko eh. Pwede, ha? Ano yung nakikita mo skills ni Liam McMorrow na pwedeng mag-fit sa Gilas, Pilipinas? Maganda. Maganda yung labas-loob niya eh, laro niya eh. Labas at loob. Okay. Kasi nagpo-coach na best ako sa mga bata minsan eh. Nagko-coach ka rin? Mga bata. Puro coach ang callers natin ngayon, ha? Ayos. Okay, sige. So, Tapos dito lang si Foreman namin, pwede bumati. Sige po, go ahead. Ang bilis na sumegway, ha? Nabati namin siya na Alex Gilas, ang mga kagawad, mga Lano Campo, sa Ate. Okay, Romulo, maraming salamat. Tawag ka ulit, ha? Ito po. Alright. Si Romulo ng Tondo. Alam mo yung sinasabi niya loob at labas? Parang kumbaga sa center sa NBA, Mehmet Okur. Di ba? May shooting sa labas. Right. Ano, ha? Para siyang, yung kanina, yung first caller natin, ganun din, nagko-coach. Oo nga. Tapos bumati sa chairman. Ang galing sa Megway, pwede na mag-radyo. Basa pa. Sige, ito, sabi ni Francis Bonifacio Francisco, para sa akin sa ngayon, syempre, malaki na, mabigat, may galaw pa. Pero may mga pagkakataon pa rin na alituntunin na kailangan sundin. Malay natin, ayaw niya pala. Kaya lang gusto niya di ba? Oo, gusto. Sabi niya kasi, interested siya. Yung national level, national team, ibang stepping stone sa kanya yun, no? Sabi ko, kasi very close siya sa kanyang family, tsaka sa mother niya. So sabi ko, that being said, usually mga ganyan, loyal din sa country nila, di ba? So hindi ba awkward sa'yo na Canadian na tapos maglalaro ka sa Philippines? It doesn't matter. What matters is maglalaro ko for national team, manalo, gano'n. Wala naman daw offer yung Canada sa kanya. Diba? So, kumbaga he'll be for the Philippines. Kung sakaling bigyan ng pagkakataon. Of course. Sige, basa pa. From Byron Bartolazo. Pwedeng-pwede po sa long as papayag siya na maging naturalized. Sid Formentera, pwede din kasi sa height niyang yan, very athletic siya. Yan ang kailangan nating big man sa Gilas. Kayang tumakbo. Medyo mabagal kasi yung dalawa nating naturalized players na sina Blatch and Doughtit. Mataas ang energy. Madadala niya ang mga Gilas players natin. Abueva and McMorrow, ayos na. Yun. From Ron Lumido, sabi niya, pwedeng-pwede yan. Center talaga laro. Malakas, mabilis na bata at willing maglaro sa Pilipinas. At last na lang, Papa Dave Alvarado, pwede para may pamalit tayo kapag hindi pwede or injured si Blatch. Pa-retire naman na si Kuya Marcus. Tandaan natin si Liam, 8 years ago lang naglaro ng basketball dahil dati siyang ice hockey player. Siguro kaya pa naturuan ng shooting kahit konti, basta willing, okay. Alright, okay. So, inabot salamat po sa inyo, yung mga nabasa po natin at hindi pa nababasa dahil talagang napaka-entertaining at naliliwanagan kami sa binibigyan niyo po sa... Pero maraming salamat po sa lahat ng mga nagko-komento kasi lahat po yan, kahit hindi namin nababasa on air, binabasa po na Facebook page namin. Kaya kung napansin niyo, yung mga story natin is related dun sa mga... Question. Tinatanong rin. Okay, alright. Masasalamat. Maraming salamat sa View Blend, sa House of Silhouettes, Tampered Rouge Premium Organic Shampoo, 16 Amos, Cosmo Culture, Mr. Amis Tumang ng Amazing Playground, Mr. Decan of California Boat, St. Luke's Medical Center, Miss Babes of Dermesthetics, Frank and Marcel Graphics, My Jewelry Box and Printed Tour. Happy birthday rin kay Kuya Ocho. Yes, happy birthday. Happy birthday rin kay Clarice Tipanero. Yan, birthday niya ngayon. Maraming salamat. Si J.R. Pantua nanonood din sa atin yan. Tipanero family sa Montalban, Rizal, Imelda, Carlo, Clariza. Si Clarice Tipanero, maraming salamat. Happy birthday. Batiin ko din si Winnie Liao, mama daw ni Justin Miguel Liao. Birthday niya today. Oy, happy birthday po kay Maring Winnie.
Winnie Liao. And of course, Mama, Papa, I love you, Ginger, Ate Rose, at Pantua family dyan po sa Liano, Caloocan City, at De Los Santos family dyan po sa Marikina City, at Miss Ice, I love you. At madalas nanonood po sa atin ang editorial team ng The Standard. Ayan, yung dating Manila Standard. Yung boss ko dyan, si Rera Malyari, ang ating sports editor. At si Boss Robert ng accounting. Maraming salamat. And Amis Tumang ng Amazing Play. Salamat din. Ronald Dulatre ng NLEX and Josel de Guzman ng Globe. At syempre sa ating mga kapamilya sa Sports Radio, maraming salamat. Kaya naman Sports Radio. Kalas na tayo. Ako po si Dennis Principe. Meg Siozon. And Haji Kami. My wife, Pin, I love you. Prince Zia, Prince Zoe. Mama Lau, Mami G. Okay, may sisingit. Kurt Wayne, thank you. Alright. Hanggang bukas mga kaibigan, ito po ang inyong paboritong PTV Sports. Bye.